Pag-usapan natin ngayon ang AKAP o yung tinatawag na ayudang para sa kapusang kita. Ayuda para sa kapusang kita program. Yun po yung AKAP na tinatawag ngayon. No? Sa ngayon ay pag-uusapan daw, ayon sa balita, pag-uusapan daw ng DOLE at NEDA kung paano nila makukupitan. Makukupitan. Paano nila ipamamahagi. Pag-usapan nila kung paano ipamamahagi ng stricto, no? Mahigpit na pamamahagi. Ito po ay opinion ko lang. No? Dapat ang pamamahagi ay hindi magamit ng mga politiko. Kadalasan po kapag tayo tumatanggap ng ayuda o yung mga namimigay ng ayuda ay inaantay pang matapos magsalita si congressman, si mayor, at kung sino-sinong Poncio Pilato bago i-release yung pinamimigay. At bandang huli, yung mga taong nabigyan, may utang na loob pa ron sa mga nagsalita. Tandaan po natin mga kababayan, ang ayudang pinamimigay ng gobyerno ay galing din po sa pera ng taong bayan. At bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel at sa aking Facebook. At paki-click ang notification bell at i-hit ang all para lagi kang update sa mga opinion na talakayan na gagawin natin dito. At balik tayo sa pinag-usapan nating AKAP. No? Kagaya niyang tupad, 4-piece. Sa 4-piece, sino ba mga nakikinabang? Hindi ho lahat. No? Yung iba nga may kaya pa eh. No? Kaya pag natanggap yung 4-piece nila, andyan nagpariban, yung iba suragol, yung iba addictus. Hindi rin magagamit ng mga bata. Yang tupad. Wala niya, may papipirma sila. Ilang papel yung pipirmahan. Ilan lang yung magwawalis. At hindi naman maghapong magwawalis. Minsan wala pa. Pumunta ka sa labas, kalat pa rin. Yang AKAP, para daw sa kapusang kita. Paano yung walang kita? No. Handa po natin, tayo po ay botante. No? Pakikinabangan natin yung ayuda na yan, 1 linggo lang ubos na. Pero yung boto mo, 3 taon hanggang 6 na taon pakikinabangan ng mga politiko. Gusto nyo talagang strictly, gamitan nyo ng teknolohiya ang pamimigay ng ayuda. Bakit ayaw gamitan ng teknolohiya? Wala sila kasing mahihita eh. Meron naman na kayo nahita eh, sa may sahod kayo eh. May pondo kayo. Ibigay nyo yung para sa tao talaga. Gamitin nyo yung teknolohiya, GCash, ATM. Meron naman mga listahan yan kung sino yung bibigyan. Inipadala na para hindi na rin pumila at hindi na rin makapakinig ng samot-saring talumpati na paulit-ulit na pangako na wala naman ding natutupad. At mga kababayan, kung boboto tayo, utang na loob, wag ho isang apelido lang sa isang bayan o sa isang probinsya. Magpalit naman kayo. Kailangan din natin ng oposisyon. Yung iba, sama ng tingin po, porket oposisyon. Ang oposisyon po ang bumabalanse. No? Kapag may oposisyon sa isang pamunuan, mahihiya silang mangurakot dahil may oposisyon, may nakabantay sa kanila. Kung hindi sila magkakamag-anak, magkakaroon niya ng tanungan. Saan ginamit ang ganitong pera? Bakit ganito ang nirelease na pera? No? Kung may mga kamag-anak na sa national, huwag nyo na iboto. Bago naman po ang payamanin natin. Mayaman na sila eh. Mga nakaupo dati pa eh. Mga dating paulit-ulit na pangalan, mayaman na yan. Iba naman payamanin natin. Total, ganun din eh. Botohan natin yung bago't luma. Magpapayaman pa rin. Eh, sobrang nayaman nila. Yung bago naman payamanin natin. No. Ang masaklap niyan, namigay sila ng ayuda galing sa pera ng taong bayan. Bandang uli, utang na loob pa natin sa kanila ipinamigay nila. Napakikinabangan lang ng ilang araw. Tutukan nyo yung mga mag-aaral, yung mga estudyante, mga elementary. Bigyan nyo ng libreng pagkain. Yung mga preso nga, binibigyan nyo ng pagkain 3 beses ang araw eh. 1 beses lang kakain yung estudyante. Para rin gano'n sa PDL. 3 beses lang kakain ng estudyante, 1 lang. Oh.
sa oras na pumasok lang, mag-aral lang. Hindi mas marami tayong natulungan. Di ba? Kasi maglalakihan yung mga bata ngayon, mag-aaral pa ng high school at college yan. Magagamit nila yung pinag-aralan nila. Alam niyo, nakakaawa makakita ng isang taong no read no write. Naka-experience ako niya. Naawa ko. Muntik akong maluha nung pinasusulat yung pangalan niya, hindi niya maisulat. Nakakaawa. May mga bata po ayaw nang pumasok dahil nabubuli sa school. Yan lang ang baon mo, yan lang baon mo. Ay wala kang baon. Ayaw na tuloy mag-aral ng bata. Kung pa bibigyan niyo sila ng libreng pagkain ang mga estudyante, kinder hanggang grade 6. Huwag na muna yung high school kung hindi kaya ng budget. Saka na yung high school. Hindi ko kakayanin, isama niyo yung high school. Hanggang junior high. Oo. Kasi yung high school, may diskarte na yan. May mga isip na rin yan. Makakadiskarte na rin yan ng pangkain nila. Yung elementary, kawawa yung mga bata. Kung ang mga preso na papakain natin, bakit hindi natin mapakain yung mga bata? At malaking tulong yon sa isipin ng magulang, sa gastos ng magulang, sa 5 araw na libre ang pagkain ng bata sa eskwelahan. Sisipagin mag-aral, unang-una, dahil kung walang pagkain sa bahay, papasok na lang ako kung may pagkain sa school eh. Di ba? Mas malaking tulong yon. Kesa mamimigay kayo ng 4-piece tupad at akap na ilang araw lang pakikinabangan, 10 buwan pakikinabangan ng estudyante yung libreng pagkain ng mag-aaral natin. Siguradong duman sa nutritionist yung pagkain ng mga bata. Merienda lang naman eh, hindi naman full meal ang ibibigay natin. Siguro mga 20 pesos, kasya na yun sa bawat isang estudyante. Sa 5 araw. 10 months lang naman yun. No? Yung boto ng magulang ng mga batang yan, 3 hanggang 6 na taon yung pakikinabangan nyo, ibinibigay ng gobyerno sa inyo ang tulong. Pang 1 linggo lang yan. Pagkatapos ng 1 linggo, mamumroblema na naman kayo anong baon ng anak ko. Pambayad ko ng kuryente tubig. Hindi ho nakakatulong yung tulong na sinasabi nila. Yung programa na yan. So, hanggat maaari, ang programa na dapat ng gobyerno natin ay yung pang matagalan, pang 1 taon. Para sa susunod na taon, budgetan ulit. Hindi nakakasama ng loob na ang pera ng taong bayan napupunta sa tama, hindi sa bulsa ng iilan. Meron pa nga mamimigay ng 5,000, pero ang matatanggap 3,000. Pipirma lang doon sa papel na wala naman nakalagay kung para saan yung pinirmahan, attendance daw. Loko nyo kami. Huwag na tayo magpapaniwala sa talumpate. Maumay naman tayo sa talumpate. Yung mga pangako wala rin naman nangyayari. Ang daming problema ng bansa na isipan nyo yung ipamigay sa kapos ang kita. May kita naman, kapos nga lang. Yun ang pinakamagandang pamimigay na gagawin nyo. Ilibre nyo pati gamot ng mga senior, dapat libre na rin yan. Bigyan nyo sila ng una nyo ng datos. Yung mga senior na may sakit. Hingan nyo ng ng doktor nila. Ito, gamot niya. No? Di buwan-buwan, makatanggap siya ng gamot o vitamins. Ganun din ang mga bata. Bigyan ng vitamins buwan-buwan. Yun ang totoong tulong para sa 1 taon na pamumuhay ng bawat batang Pilipino at matatanda. Ganun din yung mga PWD, yung mga handicap. Kasi ngayon may salamin lang, PWD na eh. May reading glass lang, PWD na. Yung mga handicap po, yung talagang walang kakaya ng lumabas ng bahay na mag-isa. Yun po ang tulungan natin at yung mga bata. Boboto rin naman kayo ng magulang yan eh kapag tumatanggap yung mga anak nila eh. Hindi nyo na kailangan magpunta rin sa bigay ng ayuda para magtalumpate. Madalas ganyan na nangyayari, nagagamit yung pamimigay ng ayuda sa kapakanan ng mga politiko. Ganun ang gawin nyo, NEDA, DOLE, padaanin nyo sa ATM nila. Para sigurado makakarating ng hindi magagamit ang politika dahil mag-e-election ngayon. Gamitan nyo ng teknolohiya. Dapat noon pa yan, pati yung mga pensyon, dapat hindi na yan pinupuntahan pa.
No? Diretso na sa ATM. Yung GSIS nga, nadadaan na sa ATM eh, tsaka yung social SSS. Ang PhilHealth, bawasan nyo yung contribution, napakalaki. Sobra-sobra naman na pala yung pera nyo, nakapagbigay na ng 90 billion sa finance ng PhilHealth eh. At meron pa raw silang pondo ngayon, kaya pa rin daw. O ikaw, usapin nyo yung mga doktor na nagre-reklamo sa radyo. Hindi pa sila nababayaran daw. Kaya pala may pondo kayo dahil may utang pa kayo sa mga doktor. Kawawa naman yung mga doktor natin. Kaya ibang doktor, hindi mo masisisi na umalis eh. Yung iba naman, kahit wala sakit, bibigyan ng sakit para lang makakuha ng pera sa PhilHealth. Kawawa naman. Nakawawa pa rin yung mga mamamayan. Doktor yan, nag-aaral yan, kikita yan, maglagay lang na sariling clinic sa bahay niya yan, hindi may kita siya. Ay, paano yung mga mamamayan natin? Diba? Eh, yun ang lagi niyang pangako para sa bayan, para sa mamamayan, pero marami pa rin mamamayan natin. Talagang hirap sa buhay. Laking bagay yun kung ang mga anak nila eh makakakain sa eskwelahan, magpapasok sa school dahil may pagkain na rin, bukod sa natututo sila. Kaya mga kababayan, may dumilat-dilat na tayo kung magkakaapelido yung tumatakbo sa lugar nyo. Isa lang sa kanila piliin nyo, iba naman payamanin natin. Di ba kayo nagsasawa sa politika sa atin? Sa botohan? Yun at yun din, sila rin. Ngayon, tatakbo yung mga nakaraang natapos yung term, sila naman ngayon ang tatakbo. Uupo ulit sila. Pera na naman yan. May sahod naman na kayo, ba't kailangan nyo pang pagsamantalaan yung pera ng para sa mahirap na mamamayan natin? Patamahan, huwag magagalit ha. Freedom of expression lang po. Sa tagal ko rito sa Pilipinas, dito na ako pinanganak. Kala mo, foreigner eh, no? Mula na magkaisip ako, panahon pa ng matandang Marcos, ganyan nagalawan nyo. Eh, buti pa nung panahon ng matandang Marcos, siya lang ang kumikita. Bawal kumita ang iba. Pati mga pribado, bawal kumita. Bawal yumaman yata. Kaya nung nawala siya, naglabasan yung mayayaman, lalo yumaman. Eh noon, pigil yung pagyaman nila. Ayan, napagkaisaan tuloy ng mayayaman. Kawawa naman yung matanda. Laki ng sinakripisyo para sa bansa to, para umasenso. Nung panahon niya, nga po, tayo nag-export ng bigas tsaka mais. Eh ngayon, tayo nag-i-import. Pinakamalakas mag-import ng bigas. Eh paano ba naman? Wala nang taniman ng palay, naubos na, hindi naman subdivision. Pag hindi nyo tinigilan ng pagbili ng agricultural land para gawin subdivision, wala na tayo magiging taniman ng palay. Eh, siyempre, mga anak na magsasaka, na pag-aaral na nila, na pagtapos na ng kolehiyo, hindi na magsasaka yun. Nag-aaral nga sila, tapos magsasaka. Pero panatilihin natin yung mga agricultural land natin at yung forest. Ito muli, maraming salamat mga kababayan sa pagtatyagaan yung manood sa akin. Paki-subscribe na rin po at paki-invite na rin yung ibang friend nyo na may sa mga ganitong usapin para mag-subscribe. At kapag nakumpleto natin yung 50 subscriber, magla-live tayo. Kailangan natin mabigyan ng ng opinion, talakayin natin yung mga nangyayari sa ating gobyerno. Maraming salamat po and peace out.